Ay nako, Bugoy! Ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang gumulong sa putik! Kasi munay, inarang na naman ako ng mga tambay nung pauwi ako. Kinuha nila yung sukli ko. Sino may gawa nito sa'yo? Sila Toto na naman ba? Opo, Nay. Tinulak pa nila ako sa may putikan. O sige, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Pumasok ka na sa bahay. Maglinis ka ng buong katawan mo at magbihis ng damit. Sige po, Nay. Ang sama talaga ni Toto. Lagi lang nila akong inaaway. Pagkabihis mo, huwag ka nang lalabas ng bahay. May pupuntahan lang ako sandali, ha? Saan po kayo pupunta, Nay? Pupuntahan ko sila para kausapin. Baka po kung anong gawin nila sa'yo. Dito na lang po kayo, Nanay. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, pumasok ka na sa banyo. Nang pumasok na sa banyo ang anak ko, mabilis akong lumabas ng bahay. Nagpupuyos ang kalooban ko ng mga sandaling yun. Pagdating sa tindahan, wala na akong naabutan. Ang naiwan sa tabing daan ay ang bote ng suka na pinabibili ko. Nanginginig ang kamay ko na dinampot yun. Huminga na lang ako ng malalim at saka humakbang pauwi. Nakasalubong ko pa si Kara sa magkasangang daan. Oh, Aling Helen, hindi niyo po yata kasama si Bugoy. Sa tindahan po ba kayo galing? Oo. Binalikan ko lang yung naiwan ni Bugoy na sukang pinabibili ko. Pauwi ka na ba? Opo. Maaga po akong nakatapos sa pagtitinda. Sige, iha. Mauna na ako sa iyo, ha? Teka lang po, Aling Helen. Iimbitahan ko po sana kayo ni Bugoy na pumunta sa bahay. Birthday ko kasi May kaunting salo-salo lang po. Sa isang linggo na po yon. Ganun ba, iha? Happy birthday na lang sa'yo, ha? Pero hindi kami makakapunta Sigurado kasing maraming taong pupunta sa inyo. Ayoko kasing maging tampulan na naman ng tukso ang anak ko. Katulad kanina. May nangyari po ba kay Bugoy kanina? Pinagdiskitahan na naman ni na Toto kanina. Pinuntahan ko nga ngayon pero wala na sila. Itong suka na lang ang naiwan. Gago talaga yang si Toto at yung mga tropa niya. Wala na nga silang pakinabang, ang hilig pa nilang mamirwisyo sa ibang tao. Kung naabutan ko pa sila, makakatikim talaga sa akin ng lalaking yon. Hindi na tama ang ginagawa nila sa anak ko. Ilang beses ko nang pinalampas ang iba nilang ginagawa, pero hindi ito. Sinaktan na nila ang anak ko. Naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyong galit. Kahit sino naman po na mapunta sa kalagayan nyo Alam ko kung bakit ang anak ko ang malimit nilang pagdisikitahan. Dahil sa itsura nito. Ipasa Diyos na lang po natin ang ginagawa nila. May karma rin sa kanila kapag hindi sila tumigil. Ano pa nga bang magagawa ko, kundi ipaubayan na lang sa Panginoon ang mga ginagawa nila sa amin? O paano? Baka hinahanap na ako ni Bugoy. Sige po, Aling Helen. Dadalaw na lang po ako sa inyo kapag wala akong gagawin sa amin. O sige, alam mo namang laging bukas ang bahay namin para sa iyo. Sige po, Aling Helen. Tumango lang ako at saka naglakad na pauwi. Pagdating sa bahay, naabutan ko naglalaro ng mga kotse-kotsehan na binili ko sa tiyangge ang anak ko. Para bang wala na rito ang nangyari sa kanya. Katulad ng mga nakaraan, hindi nito masyadong dinaramdam ang ginagawang kalupitan sa kanya ng mga tao. Ngumiti siya nang makita ko. Ipinanganak ko si Bugoy na may Down syndrome. Dahil wala naman akong kakayanan na ipatingin siya sa doktor noon, umasa lang ako sa mga albularyo at sa mga herbal na nakukuha sa gubat. Regular naman ako nagpapa-check up noon. Yun nga lang sa health center lang dito sa aming barangay.
Sa bahay lang din ako nanganak sa edad na 35. Nung mga panahon na yun, hindi na ako umaasa na makakapag-asawa pa. Pero dumating sa buhay ko si Ronnie. Hindi ko alam kung totoo ang kasabihan na kapag daw may balat ka sa puwet ay malas. Meron kasi ako noon. Bago ko pa malamang nagdadalang tao ako noon, na-aksidente si Ronnie habang nasa laot kasama ng iba pa. Marami ang nagsasabi noon na baka anak ng engkanto si Bugoy dahil sa kakaiba nitong itsura at maputing balat. Meron din naman nagsasabi na isinumpa daw ito. Muntik na rin ako noon maniwala. Pero dahil sa paliwanag ng midwife sa health center sa tunay na kondisyon ng anak ko, kahit papano naliwanagan ako sa totoong kalagayan ni Bugoy. Nay, bakit po kayo nakatayo lang dyan? Pasok po kayo, Nay, sa bahay natin. Oo anak, gutom ka na siguro. Dito ka lang ha, itutuloy ko lang yung pagluluto ko sa kusina. Sama po ko, Nay. Tutulungan ko na po kayo. Oo ba? Pero dapat iligpit mo muna ang mga laruan mo. Opo, Nay. Kasi sabi niyo, maging masinop ako sa mga gamit ko. Kailangan, kalat ko, alam ko kung paano iligpit. Tama po ba, Nay? Tama yon anak. Ang galing mo talaga. Lagi mong tatandaan ang mga biling ko sa'yo, ha? Opo, Nanay. Kasi para din yun sa akin. Para kapag wala na kayo, alam ko na ang gagawin ko. Bakit, Nanay? Aalis ba kayo? Hindi ako aalis. Siyempre anak, hindi sa lahat ng oras lagi mo kong kasama. Oo nga po. Katulad kanina, umalis kayo. Ako na lang kumuha ng damit ko at nagbihis. Tapos, naglaro na ako mag-isa. Halika na nga sa kusina. Tulungan mo na ako magluto, nagugutom na ako eh. Mula pagkabata matyaga ko nang tinuruan si Bugoy sa mga gawaing bahay. Pinapasok ko rin siya sa eskwelahan noon. Pero hanggang elementary na lang. Madalas kasi siyang tuksuhin ng mga bata. Hindi rin kaya ng teacher kapag sinusumpong siya. Sa takot nila na makasakit ang anak ko, hindi na nila to tinanggap. Ako na lang din ang matyagang nagturo sa kanya magbasa at magsulat. Ang sarap talaga magluto ng nanay. Sus, nambola ka pa. Sige, kumain ka pa. Ay, busog na po ako. Ako na po magliligpit po ng mga pinagkainan natin. Salamat anak. Magtutupi lang din ako ng mga damit na nilabhan ko. Nung isang araw pa yun eh. Sige po, Nanay. Ako na pong bahala dito. Naging abala kasi ko nung nakaraang araw. Maliban kasi sa pagtanggap ng labada at pamamalansya, naghihilot din ako na may bayad. Pero hindi naman ako ganun kalaking maningil. Habang nagtutupi nga ako ng mga damit namin, dumating naman si Kara. Pinapasok ko naman siya at prenteng naupo sa isang upuan. O Kara, bigla ka na pasugod dito. May nangyari ba? Sinabi ko po kay Itay ang ginawa ng tropa ni Toto kay Bugoy. Pinuntahan niya po sila at pinagsabihan. Naku, nakakahiya naman sa tatay mo. Sana hindi mo na lang sinabi. Wala naman yun sa akin eh. Ipinasa Diyos ko na lang. Tungkulin po yun ni tatay bilang kapitan natin dito. Tsaka, mamimihasa po ang mga yon. Mabuti na rin po yon. Para magtanda sila. Hindi lang naman po kasi si Bugoy ang pinagtripan nila dito. Salamat sa'yo, Kara ha. Ang dami mo ng pabor na ginawa sa amin. Wala po yon, Aling Helen. Yung mga pabor na ginagawa ko sa inyo, wala po yon sa ginawa sa akin ni Bugoy na pagliligtas nun sa akin. Matagal na nangyari yon. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan? Hindi po. Habang buhay ko pong tatanawin ang pagliligtas sa akin ni Bugoy sa muntikan ko ng pagkakalunod. Nasaan nga po pala si Bugoy? Nandito ako.
Narinig ko lahat ng sinabi mo. Alam mo, Kara, naghugas ako ng plato. Di ba ang galing ko? Oo naman! Ang swerte sa'yo ng nanay mo kasi maaasahan ka sa lahat ng bagay. Ayoko kasing mapagod ng inay ko kaya tinutulungan ko siya. Ikaw, Kara, tumutulong ka ba sa inyo? Oo naman. Nagtitinda pa nga ako ng mga merienda at kung ano-ano pa para makatulong sa gastusin sa bahay namin. Gusto ko rin magtinda. Nay, gusto ko rin magtinda gaya ni Kara. Kahit ano po, basta sa pagkakakitaan. Gusto ko rin po makatulong sa gastusin dito sa bahay natin. O sige, pag-iisipan ko. Sa ngayon, inumin mo muna yung gamot mo at magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Sige po, Nay. Kara, iwan muna kita. Ikaw nang bahala kay nanay, ha? Oo, Bugoy. Kahit po ganyan ang kalagayan ni Bugoy napakaswerte niyo po sa kanya. Hindi katulad ng normal dyan, pasaway pa sa mga magulang. Napakalambing pa ng batang yan. Kapag alam niyang pagod ako, kinukuha niya ang langis ko at hinihilot ako. Aling Helen, huwag niyo sanang mamasamain ang tanong ko ha. Matagal ko na po kasing gustong itanong ito. Nahihiya lang po ako. Bakit po nagkaganon si Bugoy? Saan daw po nakukuha ang sakit niya? Ay, hindi rin kasi malinaw sa akin Ang sabi lang ng midwife nun sa health center, minsan daw sa genetics o kapag may edad na nagbuntis sa babae. Wala rin naman kasi akong pera noon para ipatingin siya sa doktor ng mga ganyang sakit. Sabi ko na nga po may paliwanag sa kalagayan niya. Hindi naman po ako naniniwala na anak si Bugoy ng engkanto o sinumpa siya. Masanay ka na sa mga taga rito na mahilig humabi ng kwento. Oo nga po, marami pa rin talagang naniniwala sa sinaunang paniniwala at pamahiin. Ay, isa lang ang kinatatakutan ko, Kara. Kapag nawala na ako, sinong titingin sa anak ko? Yung nga lang nandito pa ako Malupit na sa kanya ang mga tao. Paano pa kaya kapag nawala na ako? Huwag niyo po munang isipin yan. Matagal pa po kayong makakasama ni Bugoy. Nagiging totoo lang ako, Kara. Hindi lahat ng tao mauunawaan ang kalagayan ng anak ko. Ako lang ang kayang magmahal at magtiyaga sa kanya. Alam ko po na mahirap ang sitwasyon niyo. Pero wala pong imposible sa Diyos kung ibibigay niyo sa Kanya ang lahat ng suliran ninyo. Tama ka. Minsan gusto ko rin sisihin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Kung alam ko lang sana na ganyan ang magiging kondisyon niya. Sana mas pinili ko na lang na huwag mag-asawa. Sana hindi niya nararanasan ang hirap ng buhay at pag-aalipos na sa kanya ng mga tao. Hindi nakaimik si Kara. Nakatingin lang siya sa akin. Banag ko naman sa kanyang mukha ang awa para sa aming mag-ina. Araw ng Martes, may kailangan akong hilutin sa kabilang sitio. Medyo may kalayuan rin yun. Ayoko sanang pumunta dahil siguradong matatagalan ako sa pag-uwi. Pero sa akin lang kasi hiyang yung batang kailangan kong hilutin. Naaawa naman ako dahil ilang araw na raw dinadalahid ng ubo. Kaya naman napilitan na akong pumayag. Medyo galante rin kasi magbigay ang mga magulang nito. Nagbilin lang ako kay Bugoy na huwag siyang lalabas ng bahay. Pero nga dahil sa may pagkaisip bata, hindi rin ito sinunod ang bilin ko. Lumabas siya ng bahay at nagpunta sa tindahan para bumili ng candy. Nagkataon namang parating si Toto at mga tropa nito. Pinagdiskitahan na naman nila ang anak ko. Sa pagkakataong yun, binugbog nila ito ng husto. Hanggang mapahandusay na lang sa lupa. Mabuti na lamang dumating si Kara at tinawat sila. Talaga bang hindi kayo marunong maawa sa tao? Ano bang nagawa sa inyo ni Bugoy? Bakit niyo siya pinagtitripan? Gago yan Pati ikaw, Kara. Alam mo pinagsabihan kami ng tatay mo, ha? Akala mo kung sino siya.
Tama lang na pagsabihan kayo. Wala na kayong ginawa kundi saktan si Bugoy. Bakit ba pinagtatanggol mo pa yung abnormal na yan, ha? Ano ba pinakain niyo sa'yo, ha? Mas abnormal ka pa kay Bugoy. Kahit isip bata siya, mas maaasahan pa siya kesa sa inyo. Maasahan daw. Baka kamo pabigat sa buhay. Kayo ang pabigat sa buhay. Titiyakin ko na makakarating to kay tatay. Sige, magsumbong ka. At mananagot na naman sa akin ang abnoy mong kaibigan. Huwag mo akong takutin, Toto. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang ang pwede mangyari dyan sa kaibigan mo. Oras na saktan niyo ulit si Bugoy. Ang tatay ko nang makakalaban ninyo. Sa tingin mo kaya matatakot mo pa kami? Eh bakit ka nang gagalaitin nung sinumbong kita sa tatay ko? Dahil pinahiya niya ako sa harapan ng nobya ko. Doon ba naman kami pinagsabihan? Alam mo kung sinong matino? Tatay ko nga, hindi ako pinapagalitan sa harap ng maraming tao. Tatay mo lang nakagawa nun nang dahil pa sa abnoy na yan. Ibig sabihin gumaganti ka, kaya niyo binugbog si Bugoy. Mga katulad lang ba niya ang kaya niyo, ha? Lahat ng kumakalaban sa amin, tinuturoan namin ng leksyon. Kaya ikaw, mag-iingat ka na. Kahit babae ka, pumapatol kami sa babae. Nagtatawanan pa ang mga to habang palayo sa dalawa. Tinulungan ng makatayo ni Kara ang anak ko at saka inuwi sa bahay. Agad naman hinanap ni Kara ang mga gamot sa bahay namin. Sa kanyang paghahanap, isang baol ang kanyang nabuksan. Nung una nagulat pa siya sa mga nakita niya. Pero sa huli nagpatay mali siya na lang siya. Nakita naman niya agad ang gamot sa kahon ng sapatos. Gagamutin na kita, Bugoy, para hindi na maimpeksyon ang sugat mo. Bakit nila ako lagi inaaway? May ibang tao talaga ang masama, Bugoy. Hindi lahat ng makikilala mo ay mabait. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila eh. Alam ko naman yun eh. Kaya nga pinagalitan ko sila kanina, di ba? Iwasan mo na lang sila hanggat maaari. Baka pagalitan ako ni inay. Bili niya kasi sa akin, wag akong lalabas ng bahay. Nagbili naman pala ang inay mo eh. Bakit kasi lumabas ka pa? Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Bibili kasi ako ng candy. Sa susunod, dadalhan na lang kita ng maraming candy para hindi ka nalalabas kapag wala si Aling Helen. Talaga, Kara? Bibilan mo ko ng marami? Gusto ko ganitong candy oh. Oo, ganyan. At iba't ibang klase. Sige, gamutin mo na ako. Para mamaya pagdating ni nanay magaling na ako. Hindi na siya magagalit kasi hindi niya makikita may sugat ako. Kailangan pa rin natin sabihin sa nanay mo ang nangyari, Bugoy. Baka magalit siya kay Toto. Nasaan nga pala ang nanay mo? May labada ba siya ngayon? Wala. Meron lang siyang hinihilot sa ibang baryo. Ah, ganun ba? Maliban doon, may iba pa bang ginagawa ang nanay mo? Namamalansa at naglalaba. Oo nga, baka yun lang ang alam mo. Sige, gagamutin na muna kita. Hindi na rin muna ako aalis hanggat wala si Aling Helen. Bakit ang bait mo sa amin? Mabait din naman kasi kayo ni Aling Helen. At saka, magkakaibigan tayo, di ba? Oo, Kara. Kaibigan ka namin ni nanay. Ah, may itatanong ako sa'yo, Bugoy. Yun bang laman ng baul na yon, ginagamit ng nanay mo? Hindi eh. Sabi ni nanay, masama daw yung gamitin. Kaya nakatago lang. Bakit mo tinatanong, Kara? Wala naman. Kalimutan mo na tinanong ko sa'yo. Okay, sabi mo eh. Hindi ako agad nakaalis sa bahay ng batang hinihilot ko. Hapon na nang makarating ako sa bahay namin. Dumaan pa kasi ako sa Tiangge para makabili ng isang damit para kay Bugoy. Pagdating nga sa bahay, nadatnan kong nasa sala si Kara. Agad ko rin napansin ang pasa at putok sa labi ni Bugoy.
Pinaliwanag naman ni Kara ang nangyari. Sorry, Nay. Hindi ko po sinunod yung bili nyo. Gusto ko kasi ng candy. Wala kang kasalanan, anak. Hindi mo kailangan humingi ng sorry sa akin. Sila itong may malaking atraso sa'yo. Pinagsabihan ko rin nga po sina Toto. Sabi ko isusumbong ko sila kay tatay. Hanggat kaya ko magtitimpi ako sa kanila. Huwag lang nilang sagarin ang pasensya ko. Baka pagsisihan nila ang mga ginagawa nila. Ipaubaya na lang po natin kay tatay. Umaaksyon naman po ang ama ko eh. Ay, sige. Bibigyan ko pa sila ng isang pang pagkakataon. Isa na lang. Kahit nga po ang itay eh, nauubusan na rin ang pasensya sa kanila. Kinausap ko na dati ang mga magulang nila. Parang mas talo pa sila ng mga anak nila eh. Bakit hindi nila masweto? Ang sabi po ng itay, nanawa na rin sa kakasermon. Kung ganon, mas gusto pa ba nilang ibang tao ang kumastigo sa mga anak nila? Baka pagsisihan nila. Hindi ko napansin na biglang kinabahan ng dalaga sa sinabi ko. Lingid sa akin, hindi sinasadya ni Kara na matuklasan ang matagal ko ng lihim. Nang mga sandaling yun, nakakaramdam din ng takot ang dalaga sa nakikitang galit sa akin. Sinabihan din ako ni Bugoy na hayaan na lamang sina Toto. Bahagya namang lumambot ang puso ko dahil sa sinabi ng anak ko. Sa kabila ng pagmamalupit ng mga taong yun sa kanya, parang baliwala lang dito ang mga ginawa nila. Napakabilis lang magpatawad ng anak ko. Pero hindi ako. Hindi pa pala kita napapasalamatan sa ginawa mong pag-aasikaso sa anak ko, Kara. Maraming salamat ha. Lagi kang nandyan. Wala po yon, Aling Helen. Pero mas maigi po siguro kung hindi nalalabas ng bahay si Bugoy. Baka pumapahamak na naman siya eh. Napag-isip-isip ko nga na isama na lang siya kapag aalis ako ng bahay. Hindi na rin kasi kung mapalagay eh, kung maiiwan siya rito. Kung hindi nga alam po, abala rin ako minsan eh. Sasamahan ko po siya palagi. Masyado nang abala yon, iha. Tsaka ayoko na pag-isipan ka ng hindi maganda ng mga tao sa pagtulong mo sa amin. Isa nga rin po yun sa inaalala ko. Alam niyo naman ang mga tao dito sa atin. Paano po? Uuwi na ako. Hinintay ko lang po talaga kayo. O sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Tinanaw ko pa si Kara habang naglalakad dito palayo. Tsaka lang ako pumasok sa loob ng bahay nang marinig kong tinatawag ako ni Bugoy. Samantala, habang pauwi ang dalaga sa kanila, bigla namang humarang si Toto. May kailangan ka ba sa akin? Bakit ba gano'n na lang ang pagmamalasakit mo sa abnoy na yun? Tigilan mo nang ang kakatawag mo na abnoy kay Bugoy. May tawag sa kondisyon niya. Oo na, sige na, Bugoy na. Pwede bang huwag ka na magsumbong sa tatay mo? Lagot na naman ako sa mga magulang ko nito eh. Takot ka naman palang isumbong. Ayaw mo pang magtino. Ayaw mo bang baguhin ang sarili mo, ha? Nandito lang ako para pakiusapan ka. Hindi para makinig sa sermon mo. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Baka pagsisihan ninyo ang ginagawa ninyo kay Bugoy. Anong ibig mo sabihin? Kung naniniwala ka sa karma, yun na yun. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Alam kong meron ka pang nalalaman. Sabihin mo na kung ano yun. Wala na. Basta, makinig ka na lang sa akin. Alam mo, kung hindi ko alam na may nobyo ka, iisipin ko na may gusto ka sa Bugoy na yun eh. Ganyan ba talaga kadumi ang utak mo, ha? Oh, bakit galit ka? Kaibigan ko lang ang mag-ina. Huwag mong bigyan ng mali siya ang pagmamalasakit ko sa kanila. Kasi kami, pinalaki ng mga magulang namin kung paano makipagkapwa-tao. Eh ikaw, hindi ko alam kung anong itinuro sa'yo. Ang sama kasi ng ugali mo. Kung makapagsalita ka, akala mo sobrang tinu mo naman. Hindi ko sinabing matino ako.
May mali rin ako nagagawa, pero ikaw sobrang sama na ng ginagawa mo kay Bugoy. Para kang tatay mo magsalita. Huwag mong sabihin na susunod ka sa yapak niya. Kung hindi ka makikinig sa akin, bahala ka na. Huwag mo na aksayahin pa ang oras ko. Napapakamot na lang sa ulo na sinundan ng tingin ni Toto ang dalaga. Batid kasi ni Kara na pwede niyang ikapahamak kung meron pa siyang sasabihin. Yun lang din ang magagawa niya para mailigtas ang lalaki sa kapahamakan. Pagdating sa kanila, naisip niyang ilihim na lang sa sarili ang kanyang natuklasan. Nang mga sumunod na araw, lagi ko na lang sinasama si Bugoy sa mga lakad ko. Mabuti na lang ayos lang nakasama ko siya sa bahay kung saan ako naglalaba at namamalansya. Mababait naman kasi ang mga amo ko. Nang araw na yon masama ang pakiramdam ko. Pero itinuloy ko pa rin ang paglalaba ko. Kaya pagdating sa bahay, si Bugoy na lang ang nag-asikaso sa bahay at nagluto ng hapunan namin. Nay, kumain na po muna kayo. Dinala ko na po yung pagkain nyo dito. Hindi mo na sana dinala rito. Doon na lang sana ako sa kusina kakain para sabay tayo. Hindi na po, nanay. Dito na lang po kayo kumain para hindi na kayo maglakad. Ikaw talaga. Akala mo naman napakalayo ng kusina natin. Ano bang niluto mo? Noodles po, tsaka nilagyan ko po ng patola. Salamat anak ha. Tamang-tama to sa akin. Susubukan ko na po kayo, nanay. Gaya ng ginagawa mo sa akin tuwing magkakasakit ako. Dapat ako nag-aalaga sa iyo Pero ikaw pa ngayon na nag-aalaga sa akin. Siyempre po, may sakit kayo eh. Kapag magaling na po kayo, ako naman po ang aalagaan nyo. I love you, nanay. I love you din anak. Bakit po kayo umiiyak? May masakit po sa inyo? Siguro ulo ninyo. Hihilutin ko po kayo mamaya pagkatapos nyo kumain. Hindi masakit ang ulo ko. Pero sige, hilutin mo pa rin para masarap ang tulog ko mamaya. Huwag na po kayong umiyak, nay. Nandito lang ako. Aalagaan ko kayo, ha? Oo anak. Ay, hindi ako natatakot na mawala sa mundong ito. Ang kinatatakutan ko, maiwan ka mag-isa. Sa kabila ng babala ni Kara kay Toto, masama pa rin ang plano nito sa aking anak. Naghahanap lang siya ng magandang tiyempo kung paano ipapahamak si Bugoy. Noon pa mainit na ang dugo niya sa anak ko. Kapag nakikita niya ito, hindi maaaring hindi iinit ang kanyang ulo. Minsan inutusan ko si Bugoy na pumunta sa tindahan at bumili ng patuka sa manok para sa alaga namin. Naisip kong sundan siya. Saktong nakita kong hinarangan siya ng grupo ni na Toto. Ano na naman ang binabalak mong gawin sa anak ko? Kayo pala, Aling Helen. Wala naman po. Babatiin ko lang sana si Bugoy. Akala mo yata baliwala sa akin ang mga ginagawa mo sa anak ko. Subukan mo lang kantiin ni dulo ng daliri niya. Tinitiyak ko sa'yo na hindi mo magugustuhan ang balik nito sa'yo. Pinagbabantaan niyo ba ako, Aling Helen? Sinasabi ko lang ang maaaring mangyari sa'yo. Oras na hindi mo tigilan ang anak ko. Kung ayaw niyo nasasaktan tong abnoy niyong anak, huwag niyo siyang palalabasin ng bahay. Masyado naman kayong sensitive. Anong sinabi mo? Bukod tanging anak niyo lang ang may ganyang itsura sa buong lugar natin. Hindi ba kayo nandidiri? Hindi ko alam kung bakit niyo ba kasi binuhay yan. Puro tuloy pahirap sa buhay niyo. Bastos ka! Ikaw dapat ang hindi na binuhay ng mga magulang mo. Ang mga katulad mo ang salot. Ang anak ko, kahit ganyan yan, mas maaasahan pa kesa sa inyo. Binabalaan kita ha. Wag mo na ulit sasaktan ang anak ko. Dahil pagsisisihan mong binuhay ka pa ng ina mo. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Hindi niyo yata alam kung ano ako sa barangay natin.
Kilalang maton, siga at walang kinatatakutan. Kilala ka rin sa pagiging walang modo. Ako, kilala mo ba ang pagkatao ko? Pagkatapos ng kumprontasyon, parang walang nangyari na sinamahan ko na si Bugoy sa tindahan. Nadaanan pa namin sina Toto. Pailalim ang titig nila sa amin. Hindi ko na lang sila pinansin pa. Dahil sa mga binitiwan kong salita sa kanya, mas lalo itong nagtanim ng galit sa aking anak. Nakarating naman kay Kara ang nangyari, kaya pumunta siya sa bahay. Wala na talagang pag-asa na magbago yang si Toto. Hindi siguro mahal yun ng mga magulang kaya ganun ang pag-uugali. Kung hindi siya inaruga at minahal ng kanyang mga magulang, huwag niyang idamay sa kanyang sama na loob ang anak ko. Yun nga po ang dapat. Isusumbong ko na naman siya kay Itay. Hayaan mo na. Siguro naman sa mga sinabi ko sa kanya hindi na niya pag-iinitan ng anak ko. Sana nga po. Kumusta na po ba si Bugoy? Ayos naman siya. Parang baliwala naman sa kanya ang lahat. Sinabihan pa nga ako na wag na magalit kina Toto. Pakiwari ko ba mas nag-aalala pa siya sa mga yon kesa sa sarili niya. Ang bait po talaga ni Bugoy. Sana lahat ng tao katulad niya na mabuti ang kalooban. Kung pwede nga lang sana magkatotoo ang sinabi mong yan. Pero imposible. Hindi na kasi balanse ang mundo kapag nagkataon. Oo nga po pala. Kaya din po pala ako nagpunta rito para ibigay itong mga pagkain. Pinagtira ko po talaga kayo dahil alam kong hindi kayo makakapunta. Ay oo nga pala. Birthday mo kahapon. Pasensya ka na iha ha. Wala akong regalo sa'yo. Ayos lang po yun. Hinahanap na kayo ni na Itay. Sinabi ko na lang yung dahilan nyo. Naintindihan naman po niya kayo Pero sana daw, huwag nyo nang ilayo si Bugoy sa mga tao. Madali lang kasing sabihin yan. Pero mahirap sa akin bilang ina. Kung nasasaktan ang anak ko dahil sa ibang tao, mas doble ang sakit na nararamdaman ko tuwing nasasaktan siya. Naiintindihan ko po kayo, Aling Helen. Sino ba namang ina ang gusto na ikulong ang anak sa loob ng bahay? Pero wala akong pagpipilian Kailangan kami ang makisama sa mga tao. Kahit nga po ako, ipinapaliwanag ko sa kanila ang totoong kalagayan ni Bugoy. Pero sadya nga pong sarado ang isip ng ibang tao para maunawaan ang kalagayan nito. Hayaan mo na lang sila, iha. Huwag mo na lang silang pag-aksayahan ng oras mo. Hindi po ako magsasawa na ipaliwanag sa kanila ang tunay na kondisyon ni Bugoy. Kung alam lang nila kung gaano kabait at kalambing ni Bugoy, hindi sila mangingilag sa kanya. Akala kasi nila mananakit siya. Hindi nila alam si Bugoy ang laging napagtitripan. Hindi ko rin kasi sila masisisi na kulang sa kaalaman. Ako nga hindi rin sapat ang kaalaman ko pagdating sa kondisyon ng anak ko. Ang mahalaga naman po, na ipapadaman niyo kay Bugoy ang pag-aalaga at pagmamahal niyo. Sapat na po yun. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw sa aming mag-ina. Wala na rin akong balita kay Toto at sa mga kaibigan nito. Nakakapunta na ulit si Bugoy sa tindahan. Nang hindi ako natatakot na pagdiskitahan na naman siya. Sa kabila nun may kaba pa rin ako sa dibdib ko. Na hindi ko maipaliwanag. Bugoy, tuwing lumalabas ka ba ng bahay hindi mo napapansin si na Toto? Matagal ko na silang hindi nakikita, Nay. Ganun ba? Baka nga nagbago na sila. Pero kung sakali mang makita mo sila sa labas, umiwas ka na lang ha, o di kaya umuwi ka na dito sa bahay. Opo, Nanay. Oo nga pala, bukas wala akong gagawin. Gusto mo bang mamasyal tayo sa bayan? Sige po, Nanay. Gusto ko po yan. Nanay, pwede ba tayong bumili ulit ng kotsi-kotsiyan? Bakit? Sira na ba ang mga laruan mo? Ayos pa naman po. Kaya lang, gusto ko po kasing
Dagdagan yun eh. O sige, dadaan tayo sa Tiangge para bumili na laruan mo. Yay! Ang bait talaga ni nanay. Tuwang-tuwa naman ang anak ko at napapalakpak pa. Hindi rin ito agad nakatulog sa sobrang excited sa lakad namin. Kahit hirap sa buhay at sakto lang minsan ang kinikita ko, gusto ko pa rin maglaan ng oras sa anak ko. Kahit sa simpleng pamamasyal namin sa labas at pagbili ng mga gusto nito. Naging masaya ang buong maghapon naming mag-ina. Kaya nung gabi, nakatulog agad si Bugoy dahil sa pagod. Ako naman nanatiling gising pa rin ng mga sandaling yun. Kinuha ko na lang ang baul, kung saan ko itinatago ang mga ginagamit ko sa kulam at barang. Nasa lahi talaga namin na may kaalaman sa pangbabarang. Bago mamatay ang nanay ko, sa akin niya yung pinamana, kasama ang kaalamang yun. Pero nang makilala ko si Roning, kinalimutan ko na yun at mas pinili kong mabuhay ng normal. Kinabukasan kahit kulang sa tulog, maaga ako naghanda ng almusal naming mag-ina. May trabaho pa kasi ko ng araw na yun. Nay, hindi na po ako sasama sa inyo. Eh bakit naman? Mas gusto ko po dito sa bahay. Maglalaro na lang po ako dito. Hindi naman po ako lalabas eh. Sigurado ka ba? Opo, Nay. O sige, pero huwag kang aalis ng bahay ha. Sandali lang naman ako. Opo, Nay. Pangako, dito na ako sa bahay. Habang namamlansya ako sa bahay ng amo ko, laman ng isip ko si Bugoy. Hindi rin ako mapakali. Nahihiya naman akong magpaalam ng uuwi. Hindi pa naman tapos ang gawain ko. Pagdating ng 4:00, pinayagan na ako umuwi. Kahit hindi pa tapos ang mga plantsahin ko. May lakad daw silang mag-anak at walang maiiwan sa bahay. Nagmamadali na ako nung umuwi. Pagdating sa bahay, hindi ko nadatnan si Bugoy. Pinuntahan ko siya sa tindahan. Baka may binili lang pero sabi ng tindera, hindi pa daw nagagawi doon ang anak ko. Kung saan-saan ko siya hinanap. Pero hindi ko pa rin siya makita. Hanggang makasalubong ko si Kara. Aling Helen? Bakit pa parang balisa kayo? Saan po kayo nanggaling? Kanina ko pa kasi hinahanap si Bugoy. Hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko po siya nakasalubong. Galing po kasi akong bayan. Sasamahan ko na po kayo sa paghahanap sa kanya. Salamat, Kara ha. Kanina pa nga ako kinakabahan eh. Baka may nangyari na kay Bugoy. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Mahahanap din po natin si Bugoy. Baka po nawili lang sa paglalaro. Kung bakit kasi iniwan ko pa siya kanina eh. May trabaho po ba kayo kanina? Oo, namlansya ako kanina. Ayaw niya kasing sumama, gusto niya magpaiwan. Dapat kasi pinilit ko na lang siyang sumama sa akin. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Hindi niyo naman po alam na ganito ang mangyayari. Hindi naman niya ito ginagawa dati. Kahit naiiwan ko siya, nadatatnan ko pa rin siya sa bahay. Nasaan na kaya si Bugoy? Tinanong niyo na po ba ang mga kapitbahay niyo? Oo, pero hindi daw nila napansin kung lumabas ng bahay. Akala nga daw nila kasama ko. Doon po tayo sa may bayan maghanap. Baka may nakakita kay Bugoy. Kung sino-sino na ang napagtanungan namin. Pero walang nakakakita kay Bugoy. Halos nalibot na rin namin ang buong barangay. Humingi na rin kami ng tulong sa tatay ni Kara. Inabot na rin kami ng gabi sa paghahanap sa anak ko. Pero ni anino niya, hindi namin nakita. Mabuti pa, Kara eh. Umuwi ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Alam naman po nila na magkasama tayo, kaya hindi nila ako hahanapin. Siguradong gutom na siya at natatakot.
Kahit na hindi ko alam kung nasan siya ngayon, nararamdaman ko may masamang nangyari sa kanya. Ipagdasal po natin ang kaligtasan niya. Sana naman makauwi siya ng ligtas. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya. Buong gabi ko naghintay sa pag-uwi ni Bugoy. Napilit ko rin na umuwi na muna si Kara sa kanila. Walang tigil ang pagdarasal ko sa isip na sana iligtas ang anak ko sa kapahamakan. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko sa aking mga mata. Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko sa kapahamakan. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Si Bugoy na lang ang dahilan kung bakit ako lumalaban sa buhay. Hindi ko kakayanin kapag may masamang nangyayari sa kanya. Kahit wala akong balak kumain ng almusal, nagluto pa rin ako. Baka kasi biglang dumating si Bugoy. Maigi na yung may pagkain siyang daratnan. Hawak ang picture namin ni Bugoy habang walang tigil ang pagluha ko. Nang humahangos na dumating si Kara. Aling Helen, alam ko na po kung nasaan si Bugoy. Nasaan si Bugoy? Nasaan ang anak ko, Kara? Aling Helen, huwag po kayong mabibigla ha. Pero nasa presinto po si Bugoy. Nakakulong po siya dahil daw sa tangkang panggagahasa. Ano ka mo? Hindi yun magagawa ng anak ko. Sigurado ka bang si Bugoy yun? Opo, kinumpirma po ni tatay. Imposibleng magawa yun ni Bugoy. Kilala mo ang anak ko, Kara. Maaaring napagbintangan lang siya. Yun din po ang hinala namin ni Itay. Samahan mo ko, Kara. Kailangan kong puntahan ang anak ko. Sige po, Aling Helen. Umalis na po tayo. Habang papunta kami sa presinto ni Kara, panay ang dasal ko sa isip. Pakiramdam ko din ng mga sandaling yun. Napakatagal ng pag-usad ng oras. Nang sa wakas makarating kami, kulang na lang talunin ko ang sinasakyan naming tricycle. Patakbo kong pumasok sa loob ng presinto at nagtanong. Agad naman akong sinamahan ng isang pulis sa kulungan. Nang malaman na ako ang ina ni Bugoy, bigla namang bumagal ang paghakbang ko habang palapit sa kulungan. Nakita ko agad ang anak ko na nakaupo sa pinakasulok. Hinagod ko siya ng tingin. Alam ko agad na hindi maganda ang lagay niya. Bugoy! Anak ko! Nanay! Nanay! Bakit ngayon lang kayo? Kahapon ko ba kayo tinatawag? Hindi ko kasi alam na nandito ka. Kahapon pa kita hinahanap. Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit puro kasugat at pasa? Sino ang may gawa niyan, anak? Binugbog po ako, nanay. Gusto ko na po lumabas dito, nanay. Ayoko na po dito. Natatakot ako dito, nanay. Oo, ilalabas kita dito. Pangako yan. Nanay, pinagbibintangan nila ako na gumawa ng masama sa babae. Wala naman akong ginagawa eh. Sinong babae yun? Hindi ko po kilala, nanay. Akala ko po gusto niya makipaglaro sa akin. Tapos, bigla na lang lumabas si Toto at binugbog ako. Ano ka mo? Sila Toto ang bumugbog sa'yo? Opo. Tapos, dinala nila ako dito. Nanay, sama ni Toto. Lagi na lang niya ako sinasaktan.
Pinilit nila ako umamin. Hindi ko alam ang kasalanan ko. Aling Helen, ginagawa na po lahat ng tatay kung paano matutulungang makalaya si Bugoy. Kailan makakalaya ang anak ko? Hindi ko po alam. Medyo mabigat po kasi ang kaso niya. Walang kasalanan ng anak ko. Siguradong kagagawan lang to ni Toto para ipahamak si Bugoy. Hindi magagawa ng anak ko ang binibintang nila. Pakawalan niyo ang anak ko. Hindi siya bagay sa kulungan na to. Pakawalan niyo siya, sabi. Aling Helen, huminahon po kayo. Paano naman ako hihinahon, Kara? Nakakulong ang anak ko sa salang kahit sa isip hindi niya magagawa. Naniniwala po kami ni tatay na walang kasalanan si Bugoy. Kaya nga po inaalam na niya kung anong tunay na nangyari. Hindi maaaring magtagal dito si Bugoy. Nakita mo bang itsura niya? Baka hindi niya kayanin ang hirap sa loob. Naiintindihan ko naman po kayo Kaya lang po wala tayong magagawa sa ngayon. Kailangan ko makausap kung sino ang babaeng yun. Kilala mo ba kung sino siya? Siya po si Christine. Pinsan po siya ni Toto. Alam ko po nagbabakasyon lang siya dito sa atin. Iba ang kutob ko, Kara, sa nangyayari. Baka sinadya nilang ipahamak ang anak ko. Ganun din po ang iniisip ko. Baka tuluyan ang nagalit si Toto kaya gusto niyang gumanti kay Bugoy. Nakikiusap ako sa iyo, Kara. Huwag mong iwan ang anak ko. Hahanapin ko lang ang babaeng yun. Gusto ko siyang makausap. Kahit umiiyak si Bugoy, napilitan akong iwanan siya pansamantala. Kailangan kong makahanap ng paraan kung paano siya makakalaya. Parang wala ako sa sarili habang naglalakad. Hindi ko na rin namalayan na malapit na ako sa lugar kung saan madalas tumambay sina Toto at mga kaibigan nito. Sakto namang parating ang grupo. Nang makita nila ko, bahagyang natigilan ng mga to. Akmang iiwas sila nang mabilis akong nakalapit. At isang sampalang pinakawalan ko sa lalaking natigagal sa pagkabigla. Nasaan ang pinsan mo? Nasaan ang babaeng nangaakusa sa anak ko? Hindi ko po alam kung nasan siya. Matinding traumang inabot niya kaya hindi siya makalabas ngayon. Sinungaling! Alam mong hindi magagawa ng anak ko ang binibintang niyo. Alam kong gagagawan mo to. Hindi gumagawa ng kwento ang pinsang ko. Mabuti nga dumating kami dahil kung hindi, baka natuloy na masamang balak sa kanya ng abnoy niyong anak. Bakit ba ganun na lang kalaki ang galit mo sa anak ko, ha? Ano ba ang ginawa niyang masama sa'yo? Dapat kasi hindi niyo nalang binuhay ang anak niyo. Tignan niyo tuloy ang perwisyong ginawa niya. Pati tuloy pinsa ko na gusto nang magbakasyon dito, muntik pang mapahamak. Bawiin niyo ang paratang niyo sa anak ko. Wala siyang ginawang masama sa pinsan mo. Hindi totoong balak siyang pagsamantalahan ni Bugoy. Mabubulok na sa kulungan ng anak mo. Tanggapin niyo na lang yun. Isang rapist ang anak niyo. Hindi totoo yan. Pagbabayaran mo ng mahal ang maling bintang niyo sa anak ko. Huwag niyo kaming tinatakot. Mas matakot ka sa pwede mangyari sa anak mo sa kulungan. Alam niyo ba kung anong ginagawa sa mga katulad niyang rapist, ha? Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng isang ina. Ano magagawa niyo? Uugod-ugod na naman kayo eh. Huwag nga kayo magpatawa dyan. Napakuyom na lang ang kamao ko sa matinding galit habang sinusundan ko sila ng tingin. Muli akong bumalik sa presinto. Wala pa rin tigil sa pag-iyak si Bugoy at nagmamakaawang ilabas ko siya. Umiiyak akong humarap sa mga pulis na naroon. Napansin niyo naman siguro ang kondisyon ng anak ko. Kayo na ang humusga kung kaya ba niyang gawin ang ibinibintang sa kanya. 35 na ang anak ko, pero ang isip niya, parang sa 6 na taong gulang pa lamang. Kung gusto niyo, ako na lang ang ikulong ninyo. Ako nang aako sa kasalanang hindi naman niya ginawa.
Napatungo lang ang mga naroon. Kahit hindi man magsalita, naroon ang simpatya sa mga mata nila para sa amin. Alam kong ginagawa lang nila ang mga trabaho nila. Kahit ang ama ni Kara walang nagawa. Pinanindigan talaga ni Christine ang pahayag nito. Nang mga sandaling yun, hindi na nakapagpigil si Kara na hanapin din si Toto. Kahit siya hindi na rin makatulog sa kakaisip sa kalagayan ni Bugoy. Naabutan niya ito na nakikipag-usap kay Christine. Dinig na dinig niya nang sabihin ng babae na nakukonsensya na ito sa ginawa kay Bugoy. Sabi ko na nga ba hindi talaga kami nagkamali ng hinala. Kara, anong ginagawa mo rito? Hinahanap talaga kita. Ikaw babae, ang kapal na mukha mo. Nagbakasyon ka lang ba dito para manira ng buhay ng iba, ha? Pwede ba? Mali ka nang iniisip mo. Anong mali? Narinig ko lahat ng pinag-uusapan nyo. Ikaw babae, bakit hindi ka sumagot? Magsalita ka. Huwag ka lang tumungo dyan. Ano, napipi ka na ba? Sana nga, tuluyan ka na lang mapipi. Para wala ka nang nasisirang buhay dahil sa kasinungalingan mo. Hinaan mo nga ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Bakit? Nahihiya ka? Dapat lang dahil sinira niyo ang buhay ng isang inosente. May konsensya pa ba kayo? Ha? Kahit ano pang sabihin mo, hindi iuurong ni Christine ang kaso. Hindi niya iuurong dahil nahihiya siya na mahusgahan ng mga tao. Di bali nang makasira kayo ng buhay ng iba. Oo, di bali nang masira ang buhay ng abnoy na yun kesa sa pinsan ko. Wala namang mawawala sa bugoy na yun eh. Sa pinsan ko, malaki. Anong klaseng pagpapalaki bang ginawa sa inyo ng mga magulang nyo? At ganyan kasama ang mga ugali nyo? Sagad hanggang buto! Huwag mong idamay yung mga magulang namin dito. Wala silang kinalaman sa nangyari. Bakit hindi? Hoy, babae! Saan ka pupunta ha? Halika nga dito! Iiwas ka pa ha? Bitiwan mo siya! Huwag mo siya saktan! Bitiwan mo ko! Kakalbuhin ko talaga ang babaeng yan! Bumalik ka dito! Huwag kang umalis! Hayaan mo na siya. Tayo mag-usap. Huwag ka na kasing makialam sa mag-inang yun. Wala ka namang mapapala sa kanila eh. Pati ikaw madadamay pa sa kamalasan nila. Ikaw nagdala ng kamalasan sa kanila. Mabuti silang mag-ina. Wala silang inaagrabyado ng ibang tao. Hindi katulad mo. Normal nga ang pag-iisip. Pero masahol naman sa isang may sira sa ulo. Akala mo ba masasaktan ako sa mga sinasabi mo? Hindi oy! Tingnan natin. Mabait pa sa lagay na yon si Aling Helen. Pero sa pagkakataong ito, sinagad nyo na siya. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Kahit magsumbong ka pa sa tatay mo, wala rin siyang magagawa. Tingnan natin kung hanggang saan yung yabang mo. Pati pinsan mo, idinamay mo pa. Ano ba ang kayang gawin ng isang matandang uugod-ugod na? Hindi lang siya matanda. Isa siyang ina na kayang gawin ng lahat para sa anak niya. Hintayin niyo ang ganti ng isang ina. Nagpupuyos pa rin ang kalooban ni Kara na umuwi sa kanila. Kinuha rin niya sa bulsa ng suot na palda ang panyong nahablot niya sa leeg ni Christine kanina. Samantala, halos hindi nabitiwan ni Bugoy ang kamay ko. Kailangan ko na kasing umuwi dahil tapos na ang dalaw. Nanay, huwag po kayong umalis. Babalik na lang ulit ako bukas ha. Dadalhan kita ulit ng masarap na pagkain. At saka yung mga kutse-kutsehan mo. Ayoko po nun. Ikaw ang gusto ko, nanay. Huwag mo akong iwan. Palabasin niyo po ako dito. Gusto ko na po umuwi sa bahay namin. Gumagawa na ng paraan ng nanay ha. Pangako ko sa iyo, uuwi na tayo. Gusto ko ngayon na. Inay, huwag mo po akong iwan. Kahit nasa labas na ako, dinig ko pa din ang malakas na pagpalahaw ni Bugoy.
Parang paulit-ulit na lang na dinudurog ang puso ko sa eksenang yun. Tuwing kailangan ko nang umuwi ng bahay. Pagdating sa amin, walang tigil ang pag-iyak ko. Ilang araw ko na rin hinahanap ang pinsan ni Toto. Pero hindi ko to makita. Mukhang nagtatago na ito. Inaayos ko ang mga laruan ni Bugoy nang dumating si Kara. Aling Helen, kumusta na po si Bugoy? Umiiyak pa rin siya tuwing uuwi ako dito sa bahay. May maganda po akong balita sa inyo. Baka po palayain na rin sa mga susunod na araw si Bugoy. Talaga ba? Opo, nakagawa po ng paraan ng itay. Tsaka po, mahina naman po ang mga ebidensya laban kay Bugoy. Diyos ko, salamat po. Salamat din sa tatay mo. Ginawa siyang instrumento para matulungan kami. Konting tiis na lang po at makakasama niyo na rin si Bugoy. Alam mo bang palagi kong iniisip na sana masamang panaginip lang ang nangyayari sa amin? Na sana paggising ko kasama ko pa si Bugoy at wala siya sa lugar na yon. Salamat, matatapos na rin ang bangungot na to sa amin. May kailangan din po kayong malaman. Ano yun, Iha? Narinig ko po mismo kina Toto at Christine na planado nila ang ginawa nila kay Bugoy. Sinasabi ko na nga ba? Sadya po yatang may mga ganong klase ng tao. Gusto nilang gantihan si Bugoy dahil lagi silang napapahiya tuwing pinagsasabihan sila ng itay. Maniningil ako balang araw sa ginawa nilang to. May ibibigay din po ako sa inyo. Panyo po ito ni Christine. Nakuha ko po sa kanya ito nung araw na nahuli ko silang nag-uusap. Hindi ko alam kung bakit yun binigay sa akin ni Kara. Pakiwari ko ba meron siyang nalalaman sa iniingatan kong lihim? Nang makaalis ang dalaga, kinuha ko ang baol na pinaglalagyan ng mga gamit sa pangungulam. Doon ko na rin nilagay ang panyo na ibinigay sa akin ni Kara. Kinabukasan kasama ko si Kara para dalawin sana ang anak ko. Pero yun din pala ang araw na makakalaya siya. Abot hanggang langit ang pasasalamat ko sa ama ni Kara. Dahil siya ang tumulong sa aming mag-ina. Pero mula nun, malaki na ang pinagbago ng pag-uugali ni Bugoy. May gusto ka bang kainin, anak? Sabihin mo at ipagluluto kita. Ayoko po, Nay. Mas gusto ko po dito lang sa kwarto. Ilang araw ka na nagkukulong dito eh. Halika sa labas. Sasamahan kitang magpaaraw. Ayoko po, Nay. Baka mamaya dumating si na Toto, bubugbugin na naman nila ako. Hindi na yon mangyayari, anak. Hindi ko nahahayaan na saktan ka ng kahit sino. Natatakot po ako. Baka mamaya balik na naman nila ako sa kulungan. Dito lang ako magtatago. Bugoy, saan ka pupunta? Dito ako sa cabinet natin magtatago. Huwag niyo po akong ituturo, Nay, ha? Walang kukuha sa'yo dito sa bahay natin. Lumabas ka na dyan. Baka mamaya hindi ka makahinga dyan. Huwag po kayong makulit. Sinabi ko nang dito lang ako eh. Pero anak, hindi ako makapaniwala sa inaasal na yun ng anak ko. Sa isang iglap, bigla siyang nagbago. Ang dating malambing na binata ay naglaho na. Hindi lang yun ang napansin kong pagbabago sa pag-uugali ng anak ko. Maliban sa hindi na niya gustong lumabas ng bahay, naging bugnutin din siya. Malimit siya magwala kapag may hindi nagugustuhan. Anong nangyayari sa'yo, anak? Bakit ka umiiyak? Hindi ko po nagawa ng tama ang sinasabi niyo eh. Natapo ko yung tubig na balde. Ayos lang yun, anak. Ako na lang ang gagawa niyan. Hindi, ayoko na. Bugoy,
Huwag mong pinapalo ang ulo mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Nay, nainis na po ako. Lagi ko nadidinig sa ulo ko na sinasabi sa akin ni Toto na abduhin daw ako. Hindi yan totoo, anak. Kalimutan mo na ang mga sinabi nila sa'yo. Mula ngayon hindi ka na nila masasaktan pa. Magtiwala ka lang sa akin, ha? Opo, nanay. Huwag niyo na ako iiwan kahit kailan, ha? Ang mabuti pa magpahinga ka na lang muna. O sige, ganito. Kakantahan kita para makatulog ka, ha? Habang nakahiga, kinakantahan ko si Bugoy ng paborito niyang kanta nung bata pa siya. Kasabay ng paghagod sa kanyang buhok. Maya-maya lang malalim na ang paghinga nito. Hindi ko na rin napigilan ang pagbalong ng luha sa mga mata ko. Kapag kasi nakikita ko siya sa ganung kalagayan, pakiramdam ko pinipiga ang puso ko. Narinig ko na tumatawag si Kara. Dali-dali kong pinahid ang mga namalisbis na luha sa mga mata ko. Pagkatapos kinumutan ko lang si Bugoy bago ko lumabas. Naabutan ko na si Kara sa sala ng bahay. Ay, hindi na katulad ng dati ang buhay namin ni Bugoy. Ang laki na ng pinagbago niya. Yung ginawa kong pagtuturo sa kanya kung paano wag dumepende sa akin. Nasayang lahat. Hindi po natin masisisi si Bugoy. Matinding trauma po ang pinagdaanan niya. Walang dapat sisihin kundi si Toto at ang babaeng yon. Tuwing nakikita ko nga po si Toto, hindi ko talaga maiwasang kumulo ang dugo ko sa kanya. Nandito pa rin po pala ang pinsan niya. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos silang sirain ang buhay ni Bugoy, nagagawa pa nila maglakad sa labas ng taas ng noo. Salamat sila at buong atensyon ko ay nasa anak ko pa. Hintayin nila ang ganti ko sa kanila. Tingnan ko lang kung magagawa pa nilang maglakad ng nakataas ang noo. Pwede po bang malaman kung anong klaseng paghihiganti ang gagawin niyo sa kanila? Mabuti nang wala kang alam, Kara. Hindi na rin naman nag-usisa pa si Kara. Sinilip lang din niya si Bugoy bago nagpaalam na uuwi na sa kanila. Nang mga sumunod na araw, umayos na naman ang lagay ng anak ko. Minsan na lang siyang sinusumpong. Nakakapagtrabaho na rin ako. Salamat sa mga kapitbahay namin na nung mga panahon na hindi ako kumikita, nandyan sila para bigyan kami. Malaki ang ibinayad sa akin sa paglalaba. May gusto ka bang ipabili sa akin na laruan, anak? Pagkain na lang po, Nay. Anong klaseng pagkain ang gusto mo? Tinapay po at candy. O sige, dito ka lang muna ha. Pupunta lang ako sa tindahan. Sige po, Nay. Hintayin ko lang po kayo dito. Bilisan niyo lang po, ha. Lumabas na ako ng bahay namin. Nilingon ko pa si Buboy na nasa may bintana. Kumaway pa siya sa akin. Nabili ko naman ang mga gusto ng anak ko. Dinamihan ko na para hindi pa balik-balik sa pagbili sa tindahan. Nung pauwi na ako sa amin, nakasalubong ko si Toto at isang babae. Natitiyak kong ito ang pinsan nito na si Christine. Nang makita nila akong dalawa, napatungo ang babae at umiwas naman ng tingin si Toto. Tama nga ang nakarating sa akin. Nagagawa niyo pa talagang maglakad ng nakataas ang noo. Ikaw babae, ang lakas ng loob mo na tumigil pa rito sa lugar namin. Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko. Bakit? Ikaw ba may-ari ng lugar na ito? Para pagbawalan ng pinsan ko? Sana nung may pagkakataon ka pa, umalis ka na sa lugar na to. Dahil mas pinili mong manatili rito. Tanggapin mo ang karmang naghihintay sa inyo. Tumigil ka na nga, tanda! Kung ano pang sinasabi mo.
Yung anak mo ang Abnoy ang may malaking atraso kay Christine eh. Talaga ba? Hanggang ngayon pinaninindigan nyo pa rin talaga ang kasinungalingan nyo? Magpasalamat ka na nga lang na awa pa ang pinsan ko. Kaya tumigil ka na. Huwag mo na kaming guguluhin pa. Tara na nga insan. Huwag mo nang pansin yung matandang yan. Sige, baliwalain lang ninyo ako. Huwag niyong pagsisisihan ang ginawa ninyo sa anak ko. Nahintakutan naman ng dalawa sa tawa ko. Kulang na lang tumakbo ang mga ito palayo sa akin. Pagdating sa bahay, naabutan kong nasa may bintana pa rin si Bugoy at naghihintay sa akin. Tuwang-tuwa ito nang ibigay ko sa kanya ang tinapay at candy. Thank you, nanay! Walang anuman, anak. Bakit po kayo umiiyak? Kasi bumalik ka na sa dati. Yung masayahin at malambing na si Bugoy. Huwag na po kayong malungkot, nanay. Ayoko pong makita kayong umiiyak eh. Hindi na, anak. Basta ang mahalaga sa akin, ayos ka na. Lagi na po akong makikinig sa inyo para hindi na kayo malulungkot. Itinuunan nito ang pansin sa pagkain ng candy. Hinayaan ko muna siyang maglaro. Ako naman pumunta sa silid ko para maghanda sa gagawin kong ritual mamayang gabi. Parang sasabog ang dibdib ko ng mga sandaling yun sa matinding galit. Kahit konting awa, hindi na ako magbibigay pa. Kinagabihan ng matiyak kong tulog na si Bugoy. Tsaka ako'y sinagawa ang maitim kong balak. Halos maubos ang lahat ng lakas ko. Magkaganon man napangiti pa rin ako. Dahil batid kong nagtagumpay ako sa aking plano. Ilang araw ang lumipas, bumisita sa amin si Kara. May dala siyang mga pasalubong para kay Bugoy. Salamat sa iyo, Kara. Bait mo talaga. Wala yon, Bugoy. Kumusta ka na? Buti naman lumalabas ka na ng bahay nyo. Hanggang dito lang sa labas ng bahay namin. Ayoko pang pumunta ng tindahan. Baka kasi makita ko na naman si Toto. At yung babaeng yun na nagpanggap ng mabait. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na magugulo ng babaeng yon. Hindi mo na siya makikita pa. Bakit? Umalis na siya? Parang ganun na nga. Ano ang ibig mong sabihin, Iha? Hindi niyo po ba nabalitaan ang nangyari? Alam mo namang madalang akong lumabas at hindi rin ako tsismosa. Wala na po si Christine. Dumanas muna siya ng matinding paghihirap bago siya nalagutan ng hininga. Napakabilis naman ang naging karma niya. Oo nga po eh. May usap-usapan pa po na baka barang ang nangyari sa kanya. Una daw po, dinaing na masakit ang tiyan. Hanggang lumaki daw po yon. Hanggang sumuka na po. Yung suka po may mga kasamang insekto. Hanggang isinuka na daw po ang mga laman loob niya. Meron ba silang pinaghihinalaan na gumawa nun sa kanya? Nagbanggit po nila kayo. Dahil ba sa ako lang ang may motibo na gawin yon? Siguro po. Pero sinabi naman ng itay na huwag nila kayong pagbibintangan dahil sa kanya sila mananagot. Ang bait talaga ng tatay mo sa amin. Sana balang araw maibalik ko sa inyo ang kabutihan niyo sa aming mag-ina. Mabait po talaga sa lahat ng tao ang itay, lalo na sa mga inaapi. Wala din siyang pinipiling tulungan. Alam mo ba, Kara? Hindi pa rin naaalis ang takot ko kapag nauna akong mawala. Masama bang hilingin na sana mauna na lang sa akin si Bugoy? Naintindihan ko po ang takot nyo, pero hindi po tama na hilingin nyo yan sa anak nyo. Ay, tama ka. Masyado lang ako nadadala ng nararamdaman kong takot. Iwasan nyo nilang pong mag-isip ng mga bagay na nagpapabigat ng kalooban nyo. Ang mahalaga naman po magkasama na kayo ni Bugoy. Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-isip ng negatibo. Siguro dahil sa mga pinagdaanan namin ni Bugoy nitong mga nakaraan.
Nagtagal pa sa amin si Kara. Dahil sa dalaga kahit papano nararanasan ko kung ano ang pakiramdam na may anak na babae. Nung nagpaalam na ito, niyakap ko pa siya. Nang makauwi sa kanila, hindi inaasahan ng dalaga na kanina pa naghihintay si Toto sa kanya. Kara, mabuti naman nandito ka na. Kanina pa ako naghihintay sa iyo eh. Paalis na nga sana ako. Akala ko si mamaya ka pa. Galing ako kina Aling Helen. Sinabi nga ng nanay mo. Ano bang kailangan mo sa akin? Siguro naman nabalita mo na nangyari sa pinsan ko. Marami nagsasabi na binarang siya eh. Baka naman may sakit ang pinsan mo. Hindi nyo lang naagapan. Naniniwala ako na barang ang ikinamatay niya. Walang sakit ang pinsan ko nung pumunta siya rito. Sino naman ang gagawa nun? Isa pa, wala naman mambabarang sa lugar natin. Baka naman doon sa lugar nila. Naniniwala ako na taga rito ang gumawa nun sa kanya. Meron ka bang pinaghihinalaan? Sino pa bang gagawa nun? Di ang mag-inang yun. Teka nga lang muna. Ano na naman ba ito ha? Mangkukulam si Aling Helen. Sigurado ako. Siya ang pumatay kay Christine. Ngayon, malino na sa akin ang mga binibitiwan niyang salita nun. Maghunos dili ka nga sa mga sinasabi mo. Hindi yan magagawa ni Aling Helen. Sana noon pa kung totoo nga ang sinasabi mo. Mag-isip ka nga. Malakas ang kutob ko na may tinatagong matandang yon. Maniwala ka sa akin. Matagal na naming kilala ang mag-ina. Lalo na ng mga magulang ko. Buhay pa noon si Mang Roning. Siya ang asawa ni Aling Helen. Maraming nakakakilala sa mag-ina. Mabuti silang mga tao. Kabaliktaran ng pagkakakilala sa'yo ng mga taga rito. Oo na. Ako na ang masama. Tiyak na ako nang isusunod niya. Huwag ka nga sumigaw sa bahay namin. Wala ka talagang modo, ano? Tulungan mo ko, Kara. Ayoko pang mamatay. Walang masamang mangyayari sa'yo. Umuwi ka na at magpahinga ka. Magdasal ka rin. Yan lang ang makakasalba sa'yo kung totoo man ang sinasabi mo. Mula nung nangyari kay Christine, hindi na ako mapakali. Ipakiramdam ko, laging may mga matang nakatingin sa akin. Lalo na kapag gabi. Binabagabag ka na ng konsensya mo. Dahil alam mong may ginawa kang hindi maganda sa kapwa mo. Anong gagawin ko? Gusto ko ng pagsisilam ang ginawa ko. Ang may papayo ko lang sa'yo, humingi ka ng kapatawaran sa ginawa mo sa mag-ina, lalo na kay Bugoy. Hindi ko gagawin yan. Ano ko, tanga? Tignan mo ang ginawa nila kay Christine. Hanggat hindi bukal sa loob mo ang pagsisisi, habang buhay kang hindi patatahimikin ang konsensya mo. Wala na akong magagawa kung ganyang katigas ang puso mo. Umuwi ka na sa inyo at pag-isipan mo mga sinabi ko. Kara naman! Ayaw mong makinig sa sinasabi ko eh. Wala naman akong alam na pangontra sa sinasabi mong barang. Sa mga magulang mo ikaw humingi ng tulong. Laylay ang balikat na umalis si Toto. Habang pauwi sa kanila, bigla niyang naisip ang sinabi ni Kara. Kahit kinakabahan nagtungo pa rin siya sa bahay namin. Naabutan niyang naglalaro si Bugoy sa labas ng bahay. Nang makita siya ng aking anak, napasigaw ito kaya dali-dali akong lumabas mula sa likod ng bahay namin. Anong ginagawa mo rito? Wala po akong gagawing masama. Bugoy, relax ka lang. Kung wala kang masamang balak, anong ginagawa mo rito? May gusto lang po akong malaman. Sabihin mo na kung anong gusto mo para makaalis ka na. Kayo po bang bumarang kay Christine? Magsabi kayo ng totoo. Ang lakas ng loob mo na magpunta rito. Tapos tatanungin mo ko tungkol sa nangyari sa pinsan mo? Walang ibang may motibo kundi kayo. Malaking galit nyo sa amin dahil sa ginawa namin kay Bugoy. Kulang pa ang nangyari sa kanya sa ginawa niyo sa anak ko. Kung ganun tama ako. Isa kayong mangkukulam. Mangkukulam kayo. Sige, ipagsigawan mo pa. Ipangalandakan mo sa lahat ng tao. Sa tingin mo kaya may maniniwala sa'yo? Ang pamilya ko naniniwala sa akin.
Wala akong pakialam. Hindi ka rin naman nila matutulungan. Umalis ka na kung ayaw mo mapabilis ang pagpaparusa ko sa'yo. Balak mo rin pala akong patayin kagaya ni Christine. Dahil ikaw ang pasimuno, mas matinding paghihirap ang dadanasin mo. Mas matindi sa pinsan mo. Maawa po kayo sa akin. Marami pa akong gustong gawin. Plano ko na rin magbago alang-alang sa pamilya ko. Huli na para sa pagbabagong sinasabi mo. Sana bago niyo sirain ang buhay ng anak ko, nag-isip muna kayo ng 1,000 beses. Nakikiusap po ako sa inyo. Kung kinakailangan, luluhod ako sa harapan nyo. Lahat gagawin ko. Huwag nyo lang akong patayin. Walang kapatawaran ang ginawa niyo. Binigyan ko na kayo noon ng pagkakataon. Pero sinayang mo. Aling Helen, Bugoy, nagmamakaawa po ko sa inyo. Habang nakaluhod at nakatungo si Toto, inakay ko na si Bugoy na pumasok na kami sa loob ng bahay. Iniwan na namin si Toto na patuloy na tumatangi sa labas. Nagtataka naman ang mga kapitbahay namin. Dahil nakita nila ang lalaki na nakaluhod habang merong sinasabi. Naiiling na lang sila sa pag-aakalang nasisiraan na ito ng bait. Nay, bakit hindi niyo po pinatawad si Toto? Nagsisisi na po siya. Paulit-ulit na lang kasi ang ginagawa niyang kasamaan sa iyo. Kaya hindi ko na siya mapapatawad pa. Kawawa naman po siya. Umiyak pa rin siya hanggang ngayon eh. Hayaan mo lang siya. Aalis din yan mamaya. Huwag mo na siyang pakinggan pa. Doon ka na lang muna sa kwarto mo. Nay, alam ko po galit kayo kay Toto dahil sa ginawa niya sa akin. Pero hindi ba sabi niyo po matuto tayo magpatawad sa mga nagkakasala sa atin? Oo anak, itinuro ko nga pala yun sa iyo. Sige, para sa iyo, pinapatawad ko na si Toto. Salamat po, Nay. Ang bait niyo talaga. Sinabi ko lang yun para tumigil na si Bugoy. Pero kahit kailan hindi ko mapapatawad ang ginawa nila sa anak ko. Pagkatapos ng araw na yun, isinagawa ko na rin ang ritual na tatapos sa buhay ni Toto. Bago may masamang nangyari dito, nagawa pa nitong makipagkita kay Kara. Totoo ngang hinala ko kay Aling Helen. Anong ibig mong sabihin? Halos inamin na rin niya sa akin. Ako na ang isusunod niya. Imbis na tumawa ka na parang baliw, bakit hindi ka humingi ng kapatawaran sa kanila? Huli na para dyan. Kitang-kita kong matinding galit kay Aling Helen. Alam ko na hindi niya ako mapapatawad. Subukan mo pa rin humanap ng solusyon sa problema mo. May palagay akong alam mong tungkol sa pagkatao ni Aling Helen. Umamin ka. Alam mo, hindi ba? Oo, alam ko. Aksidente ko lang yung natuklasan. Bakit hindi mo kagad sinabi? Bakit ko naman gagawin yon, ha? Para ipahamak sila? Wala naman silang ginagawa sa'yo. Mas masaol ka pa sa matandang yun. Binalaan na kita noon, di ba? Pero hindi ka nakinig. Binalaan rin kayo ni Aling Helen. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Ngayon ko lang napagtanto ang mga bagay na yun. Maraming pagkakataon na pwede mong baguhin ang sarili mo, pero mas pinili mo pa rin ang maling daan. Nakaramdam naman ng awa si Kara. Hindi niya rin kasi akalain na aabot sa ganun ang paghihiganti ko. Inakala kasi ng dalaga na bibigyan ko lang ng leksyon ng magpinsan. Pero hindi aabot sa kanilang kamatayan. Nagpunta pa sa akin si Kara para makiusap. Kung ganun alam mo pala ang tungkol sa lihim ko. Aksidente ko lang po yun natuklasan. Pasensya na po kung napakialaman ko ang gamit nyo. Hindi ko naman po sinasadya. Pasensya ka na rin, Iha. Hindi kita mapagbibigyan sa hiling mo sa akin.
Masakit sa akin ang ginawa nila kay Bugoy. Dapat lang sa kanila ang mamatay. Pero wala na po si Christine. Hindi pa po ba sapat yun? Naghihirap na po si Toto. Hindi na siya matahimik. Kung pagsasamahin ang hirap na dinanas ni Bugoy at paghihirap ng kalooban ko, kulang pa ang naranasan nila. Ang sakin lang naman po, kung mapagbibigyan niyo lang ako. Alam kong matindi ang pinagdaanan niyo ni Bugoy. Hindi ko lang po akalain na aabot sa kamatayan ng paghihiganti ninyo. Huling beses ko na itong gagawin. Hindi ko na rin gusto na mamuhay na puno ng galit ang puso ko. Alam ko po na sa huli ay mas mananaig pa rin ang kabutihan ninyo. Nabalitaan ko na lang sa kapitbahay namin ang sinapit ni Toto. Nabulok daw ang dila nito hanggang sa pamahayan ng langaw at itlugay. Sumabog di umano ang napakalaking tiyan nito na pinamahayan ng mga iba't ibang uri ng insekto. Hindi na rin ibinuro lang katawan nito dahil sa kabila na naembalsa mo na ito, pinagkukumpulan pa rin ng mga langaw at may masangsang na amoy na lumalabas sa katawan nito. Mula nang mawala si Toto, tumino na ang mga kaibigan nito. Marahil natakot sa sinapit ng kaibigan nila. Naging tahimik na rin ang lugar namin. Imbitahin ko po sana kayo. Sana po ay wag niyo akong tanggihan. Ano ang okasyon, Iha? Dumating na po kasi ang nobyo ko at plano na namin magpakasal. Ganun ba? Binabati kita, Iha. Nasa tamang edad ka na rin naman para mag-asawa. Yun nga po ang sabi ng mga magulang ko. 28 na po ako. Gusto na rin nilang magkaapo. Hangad ko ang kaligayahan mo, Iha. Asahan mo pupunta kami ni Bugoy. Pagkatapos po ng kasal ko, baka sumama na po ako sa mapapangasawa ko. Baka po madalang na akong umuwi dito sa atin. Ganun ba? Siguradong ikalulungkot yun ni Bugoy. Maging ako. Nasanay na kasi ko na lagi kang nandyan eh. Parang anak na ang turing ko sa iyo. Ako rin po, Aling Helen. Hindi ko na kayo itinuring na ibang tao. Basta kapag may pagkakataon ha, dalawin mo na lang kami rito. Opo, asahan niyo po yan. Pagkatapos nga ng kasal, hindi na namin nakita pa si Kara. Ang sabi ng ama nito masela ng pagbubuntis. Sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan, umaasa pa rin akong pakikinggan ng Diyos ang aking mga dasal. Hindi para sa akin kundi para kay Kara at sa magiging anak nito. Habang malakas pa ako, patuloy ko pa rin tinuturuan si Bugoy kung paano mamuhay na hindi ko siya laging inaalalayan sa lahat ng bagay. Hindi ko alam kung parusa ba to sa akin ng Diyos dahil sa mga nagawa kong kasalanan o pinakinggan niya ang hiling ko noon na sana mauna sa akin si Bugoy. Makalipas kasi ng 2 taon, namatay ang anak ko sa dengue. Dahil malayo at wala akong sapat na pera, hindi ko na siya naagapan pa. Nadala man siya sa ospital, hindi na rin nagawang isalba ng doktor ang buhay niya. Sa ngayon namumuhay na lang ako mag-isa. Wala nang takot at pangamba na maiiwan kong nag-iisa ang anak ko dahil nauna na siya sa akin. Tuwing napapatingin ako sa langit, hindi ko maiwasan na mapangiti. Kasi alam ko, hinihintay na ako ng aking anak. Wakas,